Welcome dito sa The Sun at Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading. Your energy at this time. Queen of Swords and Nine of Swords. Merong person na nag-overthink, parang naka-experience sa anxiety or parang natuturete yung isip niya, yung utak niya. Problemado kasi you're this Queen of Swords. Ini-embody mo tong Queen of Swords na energy. You are cold, unemotional towards this person. That's why problemado siya. Or unemotional ka nga towards sa kanya. Or kinat off mo na yan sa buhay mo. That's why problemado yung tao na yan. And lalo na kung may person ka na partner na bumuo na kayo ng pamilya or bubuo pa lang kayo ng pamilya, mas lalo siya ng problema. Or hindi siya ang pinapangarap mong mapangasawa. Kasi kinat off mo na siya sa buhay mo. Parang wala na siya sa isip mo or hindi na siya kasama sa plano mo. Sa mga future plans mo. That's why problemado siya. Ay, stress. Mag-isip. Merong mga gumagawa ng spiritual manifestation or spiritual tricks, witchcraft, na gusto makipag-compete sa'yo, gustong mag-challenge, or gustong harangan. Itong mangyayari na to, na yung maging masaya ka sa buhay mo, yung mamuhay ka ng kontento, because they are evil. That's why ganyan yan sila. The Tower. Takot silang ma-destroy. They are defensive. Takot. Kinakabahan sila. Takot na parang na may phobia. Hindi siya may phobia. Naging defensive sila dahil takot silang ma-destroy. Ano mapunta sa impyerno? Ma-destroy. Ang ma-destroy. Upright ba tong Knight of Cups? Hindi. Hindi sila natatakot na mapunta sa impyerno. Dahil ang tingin siguro nila, sa kabila ng mga ginagawa nila, hindi sila mapunta sa impyerno. Kasi pinapaniwala naman nila yung sarili nila sa sarili nilang kasinungalingan. Okay? Kaya ganyan na sila. Ang tingin nila sa langit pa sila mapupunta. Sa kabila ng mga pinagagawa nila na yan. Yun ang iniisip nila. Yun ang nasa isip nila, no? Kasi itong mga taong to manipulative yan. Capable of lying yan. Kahit sarili nila, paniwalain na sa sarili nila ang kasinungalingan. Ganun ang ma-evil. Knight of Cups. Takot silang
mag-end. May mag-end, mag-destroy. May ma-destroy. Ang ma-destroy sila. Mag-end yan. Ang mag-end na yung kasamaan nila. Ang mag-end na yung kasamaan nila. Takot silang yung hinihiling mo na mag-end yung kasamaan nila ay mangyari na. Kumbaga hatulan na sila, matupok na sila kasi natutupok yun dito. See? Takot silang mamatay na. The world, takot silang mamatay na. Takot silang yung hiniling mo na mamatay na o parusahan na sila ng kamatayan. Mga witches yan yun. Lalo kung hiniling mo na mamatay mga witches na yun, mga nakatake sa'yo. Mga humaharang sa'yo, sa inyo ng person mo. Takot silang mamatay na. Hindi sila takot na mapunta sa impyerno. Hindi sila takot na mapunta sa impyerno. Takot silang mamatay na, baliktad na. Pero ang taong matino, takot na mapunta sa impyerno. Hindi takot na mamatay. Kahit yung pare sa YouTube, panood ko lang. Sinong pare. Pero ano siya, Pinoy. Kahit bukas daw, ay mamatay siya. Basta sa langit lang siya mapupunta. Kasi alam niya daw na hindi basta-basta makakapasok sa langit. Kasi nga, stricto nga, sa kabilang buhay na. Selected, pipiliin, kumbaga, depende kasi sa gawa yun eh. Kaya very few lang daw yung nakasumpong na daan papunta sa langit, diba? Sabi ni Jesus Christ. Pero simpiro ang dami. Kasi madami ang evildoers. Kaya ang dami sa impyerno. Madami ang evil. Like that. Evil. You know? Yan ang mga evil. Yung makaramdam na ng inggit, insecurities, umira paging gahama nila. Kadalasan deceitful yun sila, cunning. Ay, gagawa na ng mga scheme and deceit dahil lang sa nainggit, insecure. Alaman nyo naman kung ano yung evil eh. Search nyo na lang. Kung ano yung evil na klase ng tao. Na matapos na yung buhay nila dito sa mundong to, kung mamatay sila, yun ang kinakatakutan nila. Nahatulan na sila, destroy na sila, patay na sila. At matapos ang buhay nila dito sa mundong to, yan. Bakit ano akala nila sa langit sila mapupunta? Pag namatay sila? Hindi naman. Pero hindi sila takot mapunta sa impyerno. Alam ba nila sa impyerno ang punta nila? Ang kaluluwa nila? Alam nila. Kaya siguro naging defensive din pati. Pero hindi daw sila takot na punta sa impyerno. Ano ba yan? Mga psychopath ba yan? Mga psychopath, that's why. That's why. Ganyan ang mga psychopath. Kaso lang, forever naman ang dusa nila doon. Well, body of energy. The maiden, napaka kind-hearted mong tao eh. Kaya, gusto ka i-challenge, gusto makapag-compete sa'yo ng mga yan. Kasi, kind-hearted ka. Kahit sa mga hayop, siguro mapagmahal ka. You're loving, affectionate, caring, mapagmahal. Very rare ang mga ganyan. Lalo sa panahon ngayon. Actually, madami na mga mapagmahal sa hayop, no?
Pero, very rare yung ano, yung talagang may care, yung affectionate sa mga hayop. Madami namang nag-aalaga, pero alam niyo yung maging affectionate at maging caring sa mga hayop na they know how to put themselves on the shoes of others and on the shoes of animals. Yan. Very rare yun. Based on my observation. And ano pa, ang personality mo. Faith. You have a faith or strong faith. You have faith. May pananampalataya ka. Para bang may invisible wings, you know, because of your faith. Oh, see? Ano pa? About love life mo. Love life mo naman. O kung hindi mo man person to kasi hindi ko na-clarify ito, diretso na. Itong mga to ang nag-overthink na stress. Dahil alam nilang galit ka na sa kanila. Sa kanya. Kung isa lang siya. Pwede din. King of Cups and Reverse and Ace of Wands. Merong cold na person, unemotional, nagtitake ng action. Yan. Gagawa ng move, hindi na siya defensive, hindi niya na nire-resist yung connection nyo. Upright na yung strength. And may inner strength na siya, and this person is guided. No, guided na mag-take na action sa'yo. Brave, may layo, no? Na magpa-tame sa'yo. Na paamo sa'yo. Maybe King of Pentacles. Yung kanyang energy. Ano ba yung kanina? Upright. Upright ba yan, King of Pentacles? King of Pentacles. Ay, ano to siya? Hardworking na person, sensual, intelligent, hardworking, ano sabi ko na? A good provider, yan. Or maybe influential din yan, no? Depende sa situation niya kung influential siya, basta hardworking yan siya, and sensual, and a good provider. Yan. Oh, the Emperor. Mataas yung status nitong taong to. Mayaman. May Emperor pa yun sa energy niyo. Strong yung personality niya, may strength nga dito yun. Brave. May paninindigan sa desisyon niya. Hindi siya mamanipula. Wow. Ace of Cups. Hindi na siya masway na huwag mag-offer ng cup of love sa'yo. Na huwag ka i-pursue. Hindi na siya mapigilan pa. Hindi na siya manipula pa yung isip niya. Hindi na mabali yung gusto niya na mag-offer ng cup of love sa'yo para magkaroon na ng new beginning sa inyong dalawa. Upright ba itong King of Wands? Malaga kasi upright. Yeah. And napaka-goal driven niya. Nagiging hunter siya. Nagiging passionate siya. And confident. Naging brave. Prosigido, positive, bold, and daring. Nagawin na ito. At yung magpaamo sa'yo, at yung magpa-tame sa'yo, at yung lalapit mismo sa'yo. Para maging close na kayo. Oh. Huh? Upright ba itong Knight of Pentacles, eh? Yeah, that's upright. Ay, madaming failure to. O may failure na pinagdaanan to. Na hindi natuloy ang offer nyo dati. Or nag-fail, no? Yung gusto nyo mag-offer dati, hindi natuloy. Nag-fail, ano? O baka, so many times na nag-fail to. Na ma-offer niya sa'yo to. Pero consistent siya. I mean, committed talaga siya may offer niya sa'yo. Yung serious offer na yan. Tuloy-tuloy lang siya. Kahit mabagal, kahit na ang tagal
na mag-succeed, na mangyari na yan, na magawa niya sa wakas yan. Patuloy lang siya. Hindi siya nag-give up. No? Magkakaroon din ng balance sa inyo nun eh. At dadalhin ka nito. May pag-aalis oh. Dadalhin ka nito sa malayong lugar. Basta dadalhin ka niya. Paalis. No? Para mamuhay na kayo ng tahimik. Payapa. No? Sa malayo, sa ibang lugar, pwede sa ibang bansa, sa ibang lugar. Natatawid kayo ng dagat, o tatawid kayo sa tubig, ganun ba? Pwede sasakay kayo ng bangka, barko, o eroplano, basta tatawid kayo sa tubig. Doon na kayo titira. Doon na kayo mag-settle down, doon na kayo mamuhay sa lugar na very risk taker siya, very positive, very fearless na bumuo ng family with you, na mag-take ng risk para makabuo na kayo ng pamilya nyo, para magsama na kayo at magkaanak at mamuhay kayo ng masagana, prosperous, kompleto. Ano ba nagustuhan sa'yo ng person mo na yan? Si King of Pentacles. You are passionate, attractive. Mataas yung self-esteem mo. You're confident. You're sexy. Seductive. Fiery. Kasi orange red naman yan siya. Fiery, pwede din. And clear and sharp yung mind mo kasi may sword dito. Pure. Yung aura mo, you're pure kasi puti, di ba? And balance, both feminine and masculine, meron ka. They're balanced, your feminine energy and your masculine energy. Balance and clear yung chakras mo, yung aura mo. And malakas yung senses mo. Bukas yung third eye, malakas yung pakiramdam mo niyan. You're confident, passionate. You're capable to achieve great heights kasi may pakpak, diba? And you're assertive. You don't doubt yourself. You believe in yourself. Fiery. Confident. Self-esteem. You know that you can do it. There's no limitation sa kaya mong gawin. And you're capable. Hindi ka lang nag-illusion, but na-capable ka, but you're real capable. And also, may empathy ka, understanding, loving, caring, affectionate. Mabuti ang puso mo, you're kind-hearted person, no? Ganyan. May puso ka, marunong ka maawa. Hindi sa masama. Kasi kung masama o evil ang kawaan mo, nako, ikaw ang kawain ng mga yan. Kundi sa mga kawawa, sa mga biktima, yun ang ginakawaan. Hindi yung mga evildoer. Hindi yung demonyo. Kasi pag demonyo ang kawaan mo, nako, biktimahin ka ng demonyo. Yan. Yan naman sabi ko sa mga maawa pa sa mga demonyo. Kayo ang kawain ng demonyo. Taong demonyo o ano mang demonyo yan. Kasi pagka, kunwari maawa ka, samantalahin pa nila yan. They will take advantage over your empathy. Kung sila pang kawaan mo, yung mga demonyo na yan. Pero minsan, lalo pag mga empathetic na mga tao, no? Minsan ay kahit may masama na gawa, makaramdam ka ng awa, lalo kung may pagka-immature ka pa noon na dahil lang sa naawa ka, no? Lalo na kung hindi mo alam na masama yung tao na yan.
Pero madami na pahamak dahil sa pagtulong sa maling tao. Kahit nasa Biblia na nakalagay yan eh. Piliin ang tulungan. Kasi baka ruin mo, ikakapahamak mo ang pagtulong sa maling tao. Parang ganun, no? Hindi man exactly na ganun, pero parang ganun. Nabasa niyo yan? Kasi sa YouTube ko lang talaga na ano yun sa shorts eh. Napanood. Yun ang totoo dyan. Ano nararamdaman ni King of Pentacles sa'yo ngayon? Upright ba yan? If you wanna, when you're right, boy, when it's strength, boy, nothing at all. Knight of Cups in reverse. Ano hinayang, sa nasayang, kung may nasayang, ay ilang beses na fail to, ay hindi natuloy yung offer niya sa'yo. Siguro dahil may mga blockage, may hadlang, may mga umaharang, pipigil na nag-fail, hindi natuloy-tuloy. Yung offer niya na yan sa'yo na Ace of Pentacles sana. Naon siya may. Ay mas lalong dinidesire niyang i-offer ito, ibigay sa iyo tong matagal niya na gusto i-offer sa iyo, ibigay. Na napaka-decisive niya na gustong-gusto niya ibigay sa iyo, no? Iabot sa iyo ang cup of love na yan na ayan, no, palaging hinaharangan. Oh. May umaharang na mas superior. Ayan, no. Kaya, nag-fail siya. Kaya umaatras na lang, hindi natutuloy. Yung, kunwari, mag-reach out sa'yo, sabihin sa'yo yung gusto niya mangyari sa inyo. Napapaatras, hindi natutuloy. Dahil sa takot niya. Dahil may superior, gusto siyang dominahin, kontrolin. Pwedeng spiritual, psychic attack, o anong ginagawa sa kanya, o pwedeng yung mga spirits ang gumagawa niya sa kanya. Pwedeng mga spirits, pero you see, the lovers, you will be together. This is a divinely guided na connection. You will be together. Kahit ano pang pinagdaanan niya, kahit ilang beses nag-fail yan, kung sakali man, kahit ilang beses pa yan na nag-fail, na hindi natuloy dahil sa mga humaharang, no? You will be together at the right time. For sure, malapit na din yan, no? Mabilis lang naman ang panahon. Mismong kalangitan ang mag-unite sa inyong dalawa. Ang gagawa ng paraan para ma-unite kayong dalawa. Na tanggalin nila yung mga blockage, yung mga hadlang na yan. Ina-align na kayo ngayon for sure. Ina-align na ba kayo ngayon? Eh? Hindi pa. I-align pa lang kayo. Kaya align pa lang kayong dalawa nito. Yung sa iba siguro na na-align na okay na sila. May mga nagkabalika na. Nag-comment. Okay na to sila. Huwag lang sila mag-aaway. Dapat marunong sila mag-handle ng relationship. Both, pareho silang ng person nila, no? Maging understanding sila. At, huwag maging toxic sa relationship. Huwag maging manipulative. Dapat ay maging sweet, affectionate, caring, loving. Magseryoso, huwag maglaro, di ba, sa relationship. Para tumagal and everlasting. Or forever na sila, di ba? Anong next na mangyari sa inyo niyan? May wish na magagrant. Ang dami.
Kasama mo ba yan? Papa talaga, oh. Eh? Maging fulfilled kayo. Mangyayari na yung gustong-gusto mo. O gustong-gusto niya din. Recover na kayo sa sadness. O sa person mo man, kung gano'n ang experience, no? Or both of you. Hindi na matatenga pa. Kasi, matapos na yung cycle na yun na nag-antayan kayo. Dahil, wala na din itong mga, hindi na din makapang-atake pa. Kahit sige sila pa atake, yung ma-atake na rin, hindi na yan masasend sa inyo. Hindi na yan maka-apekto o makapang-impluensya o hindi na yan makapangharang sa inyo. Oh. Pahalagahan ka ng gusto ng person mo na parang trophy. Na parang trophy na to, na importante ka. Na ingat-ingatan ka na niya. Ingat-ingatan ka ng person mo. Na napakahalaga mo. Kasi matagal na inantay niya to eh. Naman pa sa kanya ka. Oh, na mangyari to, yung ma-unite kayo, yung magkaroon ng reconciliation sa inyo. Ano bang gusto sabihin sa inyo ng person mo na yan? Aggressive siya. Naging impulsive siya. Driven siya. Na napaka-prosigido niya. Hindi talaga siya magpapigil, no? Na alam niyo, napaka-impulsive niya na gusto niya mangyari na to. Agad. Yung makasal kayo, yung magkaroon ng stability sa inyo, yung magsama na kayo. Agad-agad. Kasi Knight of Swords yung energy niya yun. Ayaw niya nang magpalito pa o magpa-distract. Hindi na daw siya ma-distract pa. At ayan, para sa yung cup of love na offer niya. Magsasucceed daw, magsasucceed talaga. Positive and driven siya, no? Upright ba to? Itong Ten of Swords. Yeah, kahit nasaktan pa siya. Alam mo kung ano yung pa-holdback dyan? Kung bakit narangan nila? Tinatakot nila masaktan, na mag-fail yung person mo, may mga negative na mangyari, na hindi mag-favor, yung luck, mga ganun. Kung ano pa, yun, ano pa, holdback person mo. So, ayan, ito na lamang for collective